Hi. Congratulations baby dahil iniwan mo na ang walang kwentang lalaking iyon. Salamat talaga. Mahal kita. Para ipagdiwang ang iyong masayang pagbabalik sa pagiging single, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Malalaman mo rin mamaya. Anong sorpresa? Sabihin mo na. Huwag mo na akong bitinin. Ang pinakapaborito mo. 188 sentimetro ang taas. 180 ang timbang. 18 taong gulang. May pandesal ang tiyan, guwapong varsity student. Talagang pinili ko sila para sa iyo. Napakaloko mo. Mabuti na lang at nandyan ka. Halika, inom tayo. Sagot ko na ang alak ngayong araw. Cheers. Bakit? Darating na ang mga gwapo mamaya. Magsaya tayo ng husto ngayong gabi. Gabi na at hindi ka pa rin umuuwi. Kailangan pa ba kitang sunduin para mapauwi? Lagot. Kapag nalaman ito ni Tito, patay ako. Yuyu, may kailangan pa akong gawin mamaya. Hindi muna kita masasamahan. Mauna na ako. Magsaya ka. Magandang araw po, President Shen. Bibigyan kita ng 3 minuto. Alamin mo kung saang kwarto naroon si Shen Xiaowei. Opo, sir. Wow! Tingnan mo ang mga muscle sa dibdib. Iba talaga kapag varsity student. Huwag kang malikot. Binayaran naman kita, di ba? Ang cute mo naman. At ang guwapo mo pa. Miss. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Bakit ba pabebe ka masyado? Dahil ba sa tingin mo ay kulang pa ang pera? Nagpapakipot ka ba? Ikaw ang nauna at lumalapit sa akin. Narinig ko na ang mga atletang tulad nyo ay magaling. Totoo ba iyon? Kung magaling o hindi. Bakit hindi mo subukan para malaman mo? Diyan ka lang at sumunod ka sa akin. Hello? Ano bang ginagawa mong babae ka? Di ba sinabi ko sa'yo kagabi na mag-message ka kapag nakauwi ka na? Nag-alala ako sa'yo buong gabi. Nakalimutan ko lang mag-message sa'yo. Huwag mong sabihing, hindi kita binalaan, may interview ka ngayon, mahuhuli ka na kapag hindi ka pa bumangon. Lagot na. Lagot talaga. Masyadong na itong gabi. Siguradong may late na ako. Huwag kang mag-alala pa. Sa galing ng anak nyo at ang pakikipagtulungan sa Shen Clan ay tiyak na makukuha ko ng madali. Sino ang makakasabi? Baka magawa ko pang makuha ang puso ng tanyag na si President Shen at mapaibig siya sa akin. President Yu, ito po ang kape nyo. Bumili ka lang ng kape, umabot na ng mahigit 5 minuto. Napakawalang kwenta mo talaga. Pasensya na po, President Yu. Marami po kasing tao sa kapihan. Kinailangan ko pang pumila. Gagawa ka pa ng dahilan para sumagot sa akin? Mula bukas, huwag ka nang papasok. Sinesante na kita. Ay, wala ka bang mga mata kapag naglalakad, ha? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit kong ito? Bayaran mo to. Magkano ba? Gawa ito ng isang sikat na designer. Custom made ito. Ang halaga nito ay 500,000 dolyar. Kaya mo bang bayaran yan? Huwag mo siyang pahirapan. Kanina pa ako rito at malinaw kong nakita na ikaw ang bumangga sa kanya. Siya ang... Hindi ba ito ang babaeng inagawan ko ng boyfriend, si Xia Yuyu? Bakit? Kursunada mo ba siya? Isang talunan at isang dukha. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Sa kuweba ka ba galing? Bakit parang napakarami mong imahinasyon? Ikaw ang bumangga sa kanya. Natapon pa ang kape sa damit niya. Hindi ka pa nga niya pinagbabayad, pero ikaw pa itong nangingikil sa kanya. Napakaganda ng suot ko. Sa tingin mo ba ay mapapantayan niya ng damit niya? Xia Yuyu, sinasabi ko sa iyo, huwag kang makialam. Paano kung sabihin kong pakikialaman ko talaga? Ang bestidang suot mo ay dinisenyo ng isang Pranses.
para mismo sa kanyang asawa. Pagdating naman sa kulay, tanging puti lang ang ginawa dahil iyon ang paborito ng asawa niya. Pero iyang kulay itim mo, saan mo ba nakuha iyan? Siguradong hindi iyan original. Bilang tanyag na panganay na anak ng mga pamilya Yu, imposibleng pekeng gamit lang ang bibilhin mo, di ba? Ikaw, Hindi kaya binayaran mo pa iyan sa presyo ng original? ikaw. Base sa sinabi niya, naisip ko rin na tanging kulay puti lang nga yata ang mayroon ang bestidang iyon. Kung ganoon, napakawalang hiya naman niya, suot lang pala ay peke, pero nagagawa pang maningil ng 500,000 dolyar. Siya, Yuyu. Anong pinagsasabi mo diyan? Masyado pang malaki ang 1,000 dolyar na pambayad sa iyo. Ang susobra namang pera. Ibibili na lang kita ng gamot mo para naman luminis ang makitid mong utak. Masamang babae. Talagang papatulan kita. Hoy, sinong nagsabi na pwede kang manakit? Sige, kayong dalawa na magkasama. Nagtutulungan kayo para apihin ako, ganoon ba? Maghintay lang kayo. Sige na, wag na natin siyang patulan. Umalis na tayo. Mukhang marami kang alam tungkol sa mga damit Hindi ko napansin kanina, ang guwapo pala talaga ng lalaking ito. Po, nakataon lang po na nakita ko ang bestidang iyon sa isang magasin. Tsamba lang iyon, nagmarunong lang ako kanina. Napakayaman mo ba? Noong pinagbabayad ka ng 500,000 dolyar, ibibigay mo na sana talaga iyon. Ang 500,000 dolyar po sa akin ay wala lang po. Naku, asyado ka namang mabait. Hindi maliit na halaga ang 500,000 sa gaya nating nagtatrabaho. Ilang taon pa nating kailangang ipunin iyan. Buti na lang andyan ako at dumating ako para iligtas ka. Napaka-interesante niya. May utang na loob ako sa iyo ngayon. Heto ang numero ko. Kapag may kailangan ka, maaari mo akong tawagan. Patay, mahuhuli na ako sa interview ko. Hoy! Ikaw? Imbestigahan mo siya para sa akin. Sino po ang babaeng iyon? Si President Shen na napakatagal ng walang girlfriend. Mukhang nakatagpo na ng kanyang pag-ibig. Ito ang iyong magiging pwesto sa trabaho. May meeting pa ang team leader mo? Makikilala mo rin siya mamaya. Sige po, maraming salamat. Talagang itong Shen Group, hindi nga nagkamali bilang pinakamalaking kumpanya. Napakaayos ng working environment dito. Ikaw ba ang bagong intern? Kamusta? Ako si Chen Yu. Hindi ba ito? Ang dati kong girlfriend na binitawan ko na? Hindi ba ikaw ang dati kong boyfriend na palamunin? At ang galing sumipsip sa mga mayamang babae? Ikaw talaga. Puro lang naman sa salita ang tapang mo. Dapat ayusin ng HR ng Shen Group ang pagsasala ng mga tauhan nila. Bakit hinayaan nilang makapasok ang kahit sinong walang kwentang tao na gaya mo? Pinapayuhan kita? Ayusin mo ang pakikipag-usap sa akin. Ako na ngayon ang iyong direktang pinuno. Simula ngayon, kailangan mong sumunod sa akin. Paglingkuran mo ako ng maigi. Naintindihan mo ba? Kung wala kayong salamin sa bahay, subukan mong tignan ang sarili mo. Sa hitsura mong iyan, tuwing naiisip ko na minahal kita noon, nasusuka ako sa iyo. Nagugustuhan ko palalo ang pagiging matigas ng ulo mo. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Alam kong hindi mo pa rin ako malimutan. Lumayo ka kay Yuyu. Shen Xiaowei, may gana ka pang sipain ako? Dahil ba sa tingin mo tao ka ni Pamilya Shen, ay pwede mo na akong gawan ng masama rito sa kumpanya? Weiwei, bakit ka nandito? Unang araw mo pa lang sa trabaho, pero pakiramdam ko hindi ako kampante. Kaya nakiusap ako sa tito ko na ipasok din ako rito bilang isang intern. Napakabait mo talaga, Weiwei. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Binabalaan kita. Kapag inapi mo pa ulit si Yuyu, ipapatanggal kita sa HR. Sa Shen Group na HR namin, hindi mo pwedeng diktahan ang mangyayari. Isang kamag-anak ka lang sa labas ni Pamilya Shen, isa ka lang hamak na babae para magpasya. Huwag kang magmalaki rito, wala kang sapat na autoridad. Siya Yuyu, magtrabaho ka na lang ng maayos, huwag mong hahayaang mahuli kita. Huwag kang mag-alala. Sa abilidad ko, masisiguro kong mas mahusay ako kaysa sa walang silbing group leader na katulad mo. O sige, kung ganoon pala kagaling si Xia Yuyu. At dahil sobrang husay mo, ang project namin at ang pakikipagtulungan sa grupong siya ay ibibigay ko sa iyo. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ayusin mo ang kontrata sa grupong siya. Hindi ba ito ang project na kahit ang tito ko noong nakaraan ay hindi magawang mapakiusapan? Chen Yu, hindi ba sadyang ginigipit mo lang si Yuyu? Napakahirap ng proyektong ito. Ayos lang, Weiwei, gagawin ko ito. Yuyu, wag mo siyang pansinin. Kapag tinanggap mo ang proyektong ito, kailangan gumawa ng plano, draft ng kontrata, at kailangan pa ng appointment para makipag-usap at pumirma kay President Xia.
Hindi ka kasya ang 3 araw na iyon. Pumayag na nga si Xia Yuyu, bakit ang daldal mo pa riyan sa gilid at nagrereklamo ka pa? Kahit pa hindi kasya ang oras, problema na iyon ni Xia Yuyu. Ako ay tagabigay lang ng gagawin sa kanya. Sadyang hinahanapan mo lang ng mali si Yuyu. Kung oo man, anong pakialam mo? Xia Yuyu, sigurado namang ang trabahong ito ay hindi mo kayang tapusin. Samantalahin mo na ang pagkakataong ito para pumunta ng maayos sa HR department at mag-resign na lang ng kusa. Sino ang nagsabing hindi ko kayang tapusin ito? Binigyan ako ni leader ng grupo na si Chen ng napakahirap na gawain. Kapag natapos ko ito, dapat ay bigyan niyo rin ako ng kaukulang gantimpala. Sige, basta't magawa mo iyan, gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo. Kapag nagawa ko ito, maghuhubad ka ng baro at iikot ka sa opisina ng 3 beses. President Shen po, ito na po ang ipinapagawa ninyong resume ng babaeng iyon. Isa po siyang intern, nakaka-hire lang ngayong umaga at matalik siyang kaibigan ng pamangkin ninyong si Shen Xiaowei. Kaya pala nagpumilit si Shen Xiaowei na magtrabaho rito. Binigay ng group leader ni Binibining siya sa kanya ang proyekto para sa grupong siya. Pero hindi biro ang hirap ng proyektong ito. President Shen, ano po sa tingin ninyo? Kung ganoon, mas tutukan mo siya. At magtanong-tanong ka na rin tungkol kay President Xia. Tingnan mo kung may tsansang makapag-appointment sa kanya. Opo sir. Kapagod, sa wakas ay matatapos ko na rin ang proposal na ito. Bilib talaga ako sa bestie ko. Napakagaling mo talagang magtrabaho. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng starch sausage, yung malutong na pagkakaprito. Ang hirap ng trabaho mo, sis. Teka, maghintay ka lang, ibibili kita. Hahaha, sige. Tito? Yung kaibigan mo, kamusta na ang proposal niya? Kilala mo si Yuyu? Oo, Paano mo siya nakilala? wag mo nang itanong. Ay, siya nga pala. Hindi niya pa alam kung sino talaga ako. Kaya wag kang magsasabi sa kanya. Tito, anong ganap ito? Huwag mong sabihing. Paano naman ang pampatahimik sa akin? 10,000 dolyar? Sige, 1,000,000 dolyar? Iyan lang ang kaya ko? Yes, ang bait mo talaga, Tito. Bye, Tito. Ibibili ko na si Yuyu ng starch sausage. Sandali. 10 minuto, dalhin mo rito sa opisina ang mismong tindahan ng starch sausage. Shen Xiaowei, ganitong-ganito ang lasang gusto ko. Sobra mo naman akong mahal, dinala mo pa talaga dito ang mismong stall? Kung lalaki ka lang, siguradong mai-inlove na ako sa iyo. Dinala nga talaga ni Tito rito ang tindahan sa tabi-tabi. Ang OA na nito. Anong klaseng bad boy boss style drama ba ito? Mahal ko, may isang tao sa labas ng pinto natin na mukhang kawawa at hindi man lang makapasok. Aba, nandito na ang mahal kong anak. Ma, Pasok ka, bilis, pasok ka. Kami ng papa mo ay talagang nangulila sa iyo. Hay naku, may ilang tao dyan na. Hinayaan na lang ang Xia Group na ganito kalaki at ayaw itong manahin. Pinilit pang lumabas para magkaroon ng karanasan. Kamusta? Nahirapan ka no? Sige na. Anong kailangan mo kaya ka bumalik ngayon? iba talaga kapag si Papa ang nakakakilala sa akin, walang makakalusot sa iyong mga mata. Kapag ang mahal kong anak ang may kailangan, tutulungan ka namin ng papa mo nang walang pasubali. May nang-aapi ba sa iyo? Ay, wala po, wala. Walang nang-aapi sa akin. Ma, huwag po kayong mag-alala. Nagtatrabaho lang po ako sa Shen Group bilang isang intern. At mayroon kaming proyekto na kailangan ng pirma ni Papa. Ang proyektong iyan sa Shen Group, masyadong maliit ang kita. Tinanggihan ko na sila noon pa. Ang pamilyang siya namin ay hinding-hindi gagagawa ng negosyong lugi. Kahit na malugi pa, kung tungkol naman ito sa anak natin, siguradong suportado ko siya ng buong buo. Salamat ma, ang bait niyo po talaga. Dapat hiwalay ang personal sa trabaho. Ang negosyo ay negosyo. Hala, Papa naman. Talaga bang hahayaan niyo na lang na makitang mawalan ng trabaho ang anak niyo dahil lang hindi natapos ang gawain? Ayos lang iyon para makabalik ka na dito at manahin ang ating yaman. Papa, sige na po. Parang awa niyo na po. Pumirma na po kayo. Sige na nga, pero kailangan mong manggako sa papa mo na makikipag-blind date ka at saka ako pipirma.
Ma, tignan mo si Papa. May punto naman ang sinabi ng papa mo. Nasa tamang edad ka na rin para magpakasal at bumuo ng pamilya. Kami ng papa mo ay naghahanap na ng ilang mabuting lalaki na may maayos na pamilya at magandang ugali. Gusto mo bang makita sila? Tungkol sa bagay na ito, kami ng mama mo ay magkakampi. Pumunta ka lang at pipirma na ako. Opo, naintindihan ko na po. Weiwei, sa Ruili Hotel na cafe. Pinupuwersa ako ng mga magulang ko sa isang blind date. Pumunta ka agad para iligtas ako. Uy, Tito, mayroon akong impormasyon tungkol kay Yuyu na gusto kong ibahagi sa iyo. Sa ganitong halaga, bibili ka ba? Nasaan ang payment code? Pagdating naman sa itsura mo, 7/10, pwede na rin. At para naman sa katawan mo, ay naku, 3 points lang. Masyadong payat ang baywang at maliit ang balakang, hindi mo kang kayang manganak ng lalaki. Magpapakatotoo na lang ako sa'yo. May girlfriend pa ako sa labas. Kapag kinasal na tayo, hindi mo ako pwedeng pakialaman. Habang papunta ka ba rito, ay nabangga ang ulo mo at nasira ang utak mo. Sa ginagawa mo, aakalain ng iba na kayong mga pamilyang Zhao ay may trono pang kailangang manahin. Bibigyan din kita ng grado. Negative ang score mo, kaya lumayas ka na. Anong pinagsasabi mo? Itong blind date natin ngayon ay pinlano ng mga magulang natin. Matuto kang rumespeto sa pagsasalita. Para sa lalaking katulad mong masyadong mataas ang tingin sa sarili, walang dahilan para respetuhin kita. Hoy, babae, ang tali mo namang magsalita. Wala rin namang patutunguhan iyan. Sa totoo lang, pasado naman sa akin ang mukha mo. Ano, ngayong gabi, may oras ka ba? Alisin mo ang mabaho mong paa sa harapan ko. Ang ilang taon kong pagteta-ekwondo ay hindi lang para sa wala. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Makikipag-away ka ba talaga? Tanungin mo muna ang bodyguards ko kung papayag sila. Grabe, ang lalaking tao. Hindi ko sila kaya. Takot ka na, no? Sino kang basura ka? Gusto mong magpakitang gilas sa babae? Boyfriend niya ako. Ha? Ano? May boyfriend ka? Gaano ka kagaling umarte? Pang-Oscar ang acting ko. Young Master Zhao, sa tingin ko talaga, sobrang bagay nating dalawa. Tingnan mo, mayroon akong boyfriend at mayroon ka namang girlfriend. Kapag nagpakasal na tayo balang araw, hindi natin pakikialaman ang isa't isa. Ano sa tingin mo? Hindi ba napaka-perpekto? Kung okay lang sa'yo, papakasalan kita agad. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Napakalas-malas talaga. Kapag hindi ko kayo naparusahan ngayon, hindi ito matatapos dito. Teka, anong gagawin mo? Sinabi ko na sa'yo, isa akong magaling sa taekwondo. Ang mga kamao ko ay walang sinasanto. Sino ka ba talaga? Umalis na kayo dito. Atras na tayo. Natakot ko sila agad. Oo, Para sa araw na ito, salamat sa pagtulong sa akin ha. walang anuman. Nagkataon lang na dumadaan ako. Ay oo nga pala, nakalimutan kong itanong ang pangalan mo. Ako si Xia Yuyu. Ako si Shen. Huayan. Dati ko pang sinabi sa'yo, kung kailangan mo ng tulong, maaari mo kong tawagan anytime. Kung ganoon, maaari ba kitang muling pakiusapan na magpanggap bilang boyfriend ko? Boyfriend? Boyfriend? Sige. Hanggat kailangan mo ako, kahit kailan ay handa ako. Pangako yan. Pangako yan. Ako ang hari ng kalsada. Kaya naman bata, may lakas ka ba ng loob na talunin ako? Simula bata pa ako. Hinding-hindi pa ako natatalo. Ako ang unang pwesto. Haha, kahit kailan daw ay hindi natalo, ganoon ba? Kunin natin ito. Ang cute nito. Bakit? Hari ng kalsada? Pati ba sa claw machine ay magaling ka? Siyempre naman. Aksidente lang.
Isang hindi inaasahang aksidente lang iyon. Ang clone ng machine na ito, siguradong may problema. Hindi talaga makakahuli. Susubukan ko. Hindi mo rin nakuha, di ba? May sasabihin ako sa iyong kakaiba. Tuwing tumatawid ka sa kalsada, dapat mong tapakan ang puting linya ng zebra crossing. Huwag mong tatapakan ang itim na linya. Dahil kung hindi, malalasin ka. Pamahiin lang yan. Sige, ituloy mo lang ang pagtapak dyan. Kapag minalas ka, huwag mo akong sisisihin. Naniwala ka talaga? Bakit ang cute mo masyado? Bakit ang daling mauto sa'yo? Binibiro mo ba ako? O sige, may isa pa akong sasabihin sa iyong kakaiba. Kapag iniisip mo ang isang tao, bumilang ka ng 5 segundo. At kung ang taong iyon ay biglang lumitaw sa harap mo, mabubaliw ka sa pagmamahal sa kanya. Hindi na ako muling maniniwala sa mga sinasabi mo. Munting manloloko. Wow, hotdog oh. Sir President Shen, hindi makapag-appointment kay President Xia. Sabi nila ay wala raw silang oras. Sige, naintindihan ko. Xia Yuyu? Xia Yuyu. Kapag iniisip mo ang isang tao, bumilang ka ng 5 segundo. At kung ang taong iyon ay biglang lumitaw sa harap mo, mabubaliw ka sa pagmamahal sa kanya. 5? 4? Pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko? Magaling akong magmaneho. Pangkabilisan ito. 3? 2? 3? 2? Anong nangyari sa iyo? Bakit parang nakatulala ka? Hindi kaya ay naku, huwag kang matakot. Kahit matapakan mo pa ang itim na linyang iyan, hindi ka naman mamalasin. Saan ka magaling? Bigla ka na lang nawala, nag-alala ako ng husto sa'yo. Ang tanda ko na, bakit ka pa nag-aalala? May nakita kasi akong isang barbecue stall sa gilid ng daan, kaya bumili ako ng 2 inihaw na hotdog. Napakabango nito, gusto mo ba? Sige, kainin mo na, sa iyo na ang 2 ito. Sige ba? Kulang pa nga ito para sa akin. Tara na, mag-bus na lang tayo pa uwi. Bus? Bakit? Hindi ka pa ba nakakasakay sa bus? Siyempre naman nakasakay na ako, tara na. Xia Yuyu, tapos na ang 3 araw. Siguradong hindi mo ito natapos, di ba? Ito ang resignation letter. Pirmahan mo na ito at umalis ka na. Sinong nagsabing hindi ko natapos? Huwag kang magmayabang. Sa tingin mo ba ay kakayanin mo iyon? Bakit hindi mo idilat ang iyong mga mata? At tingnan ito ng mabuti. Ako? Ito? Paano itong nangyari? Maging ang President Shen ay hindi nakuha ang proyektong ito. Isang hamak na intern ka lang. Paano mo nakuha ang kontratang ito? Dahil nakuha na ang kontrata, di ba't may usapan tayong huhubarin ang damit at tatakbo sa paligid ng mga opisina ng 3 beses? Kailan ba balak ng leader ng grupo na si Chen na gawin iyon? Haha? Sinong nagsabing natapos niya ito? Kung kanino ang hawak na kontrata, siya ang may-ari ng proyekto. Isa lang siyang taga Shen Clan na mababang klase ng intern. Paano niya matatapos ang ganito kaimportanteng proyekto? Sa tingin mo ba ay maniniwala sila sa kaniya o sa akin? Anong ibig mong sabihin? Xia Yuyu, hindi lang mahina ang abilidad mo sa trabaho, mapangahas mo pang sinusubukang agawin ang kredito ng iyong team leader. Paano papayag ang kumpanya na manatili ang taong tulad mo?
Inagaw mo ang pinaghirapan ni Yuyu. Wala ka na ba talagang hiya? May ebidensya ka ba? May ebidensya ka bang inagaw ko ito? Nasa akin ang kontrata, kaya sa akin ang kredito. Ngayong araw, bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Siya, Yuyu, anong gagawin mo? Siya, Yuyu, naglakas loob ka pang saktan ako. Nararapat lang iyan sa iyo. Ngayon ay isa na akong bayani ng kumpanyang ito. Kapag dumating si President Shen, tiyak na papaparusahan ka niya. Kung sino ang nakakuha ng kontratang ito, alam mo ang katotohanan. Huwag ka nang magpanggap. Ako ang team leader ng planning group sa kumpanyang ito. Habang ikaw ay isang walang kwentang intern, anong laban mo sa akin? Kahit dumating pa ang President Shen, alam niya kung sino ang mas mahalaga. Si President Shen. Nandito na sina President Shen. Napakagaling! Nandito na si President Shen. Gamit ang kontratang ito, siguradong ma-upgrade ako bilang isang supervisor. Xia Yuyu, Shen Xiaowei, manood lang kayo. Siya nga ang President Shen. President Shen, ako po ang bagong empleyado. Napakasaya ko po na makita. Ay, Anong balak mong gawin? pasensya na po. Pasensya na po, President Shen. Pumunta ka muna doon. Maglilinis lang ako saglit sa banyo. Opo. Siya ba si President Shen? Si Special Assistant Wang pala ito. Akala ko ay talagang ang dumating na si President Shen sa bagay. Masyadong okupado si President Shen, napakabusi niya. Pinadala ako dito ni President Shen. Oh, hi! Special Assistant Wang, ito ang kontrata sa pamilya Xia. Nakuha ko na ito. Sinungaling. Hindi siya ang nakakuha niyan. Maliwanag na si Yuyu ang gumawa niyan. Hoy, huwag kang gumagawa ng kwento. Ang kontratang ito ay pinaghirapan kong pirmahan. Paanong naging kay Xia Yuyu ito? Special Assistant Wang, kailangan niyo akong pumanigan. Ang dalawang magkapatid na ito ay magkakampi at iisa ang layunin. Paano hahayaan ng kumpanya natin? Ang dalawang ito na mamiloso at manirang puri? Talaga ba? Oo. Bago ako pumunta rito, kinausap ko na si grupong Xia sa telepono at ang sabi nila, ang nakakuha ng pirma ay isang babae. Hindi ko akalain na ang leader ng grupo na si Chen natin ay mahilig palang magpanggap na iba. Ano? Teka, Kung sino man ang nakakuha ng proyekto, alam nating lahat ang totoo. Leader ng grupo na si Chen, mayroon ka pa bang gustong sabihin? At siya, may pangako siyang hindi pa nagagawa. Mismo. hoy, wag naman kayong sumobra. Bakit? Gusto mong tumakas? Special Assistant Wang, masyado silang walang konsiderasyon. Gusto nilang pasayahin ako na bilang team leader ay maghubad ng damit at tumakbo ng 3 beses paikot sa opisina. Alam niyo namang matagal na akong empleyado sa kumpanyang ito. Hindi ba't ang ginagawa nila ay purong panghihiya sa akin? Tulungan niyo naman ako. Kung nangako ka, gawin mo. Kung gagawin mo, mananatili ka dito. Pero kung hindi, lumayas ka sa kumpanyang ito. Sige, gagawin ko. Gagawin ko na po. Basta't hindi ako matanggal sa trabaho, gagawin ko po. Bilis. Lahat kami ay naghihintay na. Itong si Chen Yu, araw-araw nagmamayabang na nagwa-workout. Nakesyo ang ganda raw ng katawan niya. Hindi ko akalaing pagtanggal ng damit. Ang dumi at pangit naman tignan. Napakayabang talaga. Kung ako sa kanya, maihiya na akong manatili dito. Bilis ang pagtakbo. Hindi ka ba kumain? Totoo yan. Bilisan mo. Special Assistant Wang, tingnan niyo po. Nakatakbo na ako. Yung tungkol sa pagpapanatili niyo sa akin, tuloy pa rin ba? Oo naman. Ibibigay ko sa iyo ang isang posisyong mas importante kaysa sa dati mo. Talaga? Seryoso? Oo. Hahaha, ang galing. Nakita nyo na, alam ng kumpanya kung sino ang tunay na talentado, bibigyan nila. Ako ng mas magandang posisyon. Bakit hindi niyo pa siya tinatanggal? Bakit niyo pa siya bibigyan ng bagong trabaho? Naku, talagang ang itong trabaho bilang security guard ay napakahalaga pala talaga. Wow. Siyempre naman. Hangad namin para sa ating leader ng grupo na si Chen, na simula ngayon sa trabaho mo bilang security, ay maging matagumpay ka sa iyong ginagawa. Huwag muna kayong magalak. Balang araw, ay tuturuan ko rin kayo ng leksyon. Ay, nakakatakot naman pala. Bilang isang babae, pwede bang maging mahinhin ka naman ng kaunti? Tito, ano bang ibig mong sabihin? Ganyan din naman si Yuyu madalas kapag siya ang gumagawa, gusto mo, pero kapag ako ang gumagawa, bastos na. Ikaw, maikukumpara mo ba ang sarili mo sa kanya? Hahaha, o sige na po, para sa iyo ang iyong yubaw, ay ang pinakamahusay sa lahat. Tingnan mo kung paano ka naging baliw sa kanya. Isipin mo na lang na wala akong sinabi.
Sandali, Tito. Kailan mo ba talaga balak sabihin ang totoo mong pagkatao kay Yuyu? Plano ko? Nasa pagdiriwang ng pamilya ngayong weekend, doon sa oras na iyon, sa harap ng lahat ng mga tao, ay magtatapat na ako ng formal sa kanya. Para ang iyon ay malalaman na ng lahat na siya ay akin. Hindi ko akalain na itong si Tito ay may pagkaromantiko rin pala. Yuyu, may kailangan lang akong asikasuhin. Nagpa-order si Tito ng singsing para sa girlfriend niya. Pwede bang tulungan mo akong kunin iyon? Sige po. Magandang araw po, ma'am. Hello po. Kukunin ko lang ang singsing na ini-order ni President Shen. Sige po, sandali lang po. Maaari muna kayong tumingin-tingin dito. Sige. Ikaw na ignorante. Alam mo ba kung gaano kamahal ang shop na ito? At may gana ka pang hawakan ang mga ito? Kapag nadumihan mo iyan, hindi mo kayang bayaran iyan kahit ibenta mo pa ang sarili mo. Kaya ba iyan bilhin ng reyna ng fake? Ako ang senyorita ng pamilya Yu. Paanong hindi ko ito kayang bilhin? Isang aksidente lang ang nangyari sa bestidong iyon. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang shop na ito ay hindi para sa mga hamak na katulad mo. Amoy mahirap ka? Nakakasuka ang amoy mo. Umalis ka na. Nagbibingi-bingihan ka ba? Hello po. Pakibalot nga po nito para sa akin. Sige po, ma'am. Sandali lang. Ang napili niyang ito, bibilhin ko sa dobleng halaga. Ayos lang. Ibigay nyo na sa kanya kung gusto niya. Titingin na lang ako ng iba. Pakibalot din po ang isang ito. Ito, bibilhin ko rin sa dobleng presyo. Ngayong araw, hindi ka makakabili kahit anong bagay mula sa shop na ito. Lahat ng magustuhan mo, bibilhin ko sa dobleng halaga. Ang mall na ito, naaalala ko na pagmamay-ari ito ng pamilya Shen. Napakamabait sa akin ni Weiwei. Mukhang magandang pagkakataon nito para tulungang mapalaki ang kita ng pamilya ni Weiwei. Sigurado ka ba na lahat ng mapili ko ay bibilhin mo sa dobleng presyo? Huwag kang magpumilit dahil kung hindi mo kaya, hindi naman kita pagtatawanan. Nakakatawa. Ako ang tagapagmana ng pamilya Yu. Isang bahagi lang ng allowance ko. Ay madali ko nang mabibili ang buong shop na ito. Kaya mo ba? Ang lahat ng alahas sa mga cabinet na ito, bibilhin ko na silang lahat. Napakahirap mo, nagpapanggap ka lang na mayaman. Nagsisinungaling ka lang para hindi mapahiya. Tingin mo ba talaga ay kaya mo iyan? Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon kung gaano kalaki ang agwat nating dalawa. Ang lahat ng sinabi niya kanina, bibilhin ko silang lahat. I-swipe na ang card ko. Sige po, ma'am. Ang kabuuan po ay 130 milyong dolyar. Ano? Bakit ang mahal? Sandali lang. Naku, akala ko pa naman, sobrang laki ng sinasabing agwat ni Miss Yu. Hindi mo naman pala kaya? Dapat ay sinabi mo na agad. Sinong nagsabing hindi ko kaya? I-swipe mo na ang card. Hello po, miss. Tapos na pong mabalot ang singsing mo. Sige po, salamat. Sabi ko na sa'yo, hindi ka makakabili kahit isang bagay mula sa shop na ito ngayong araw. Sige po, salamat. Sabi ko na sa'yo, na simula ngayong araw, huwag kang aasang may mabibili kang kahit ano sa shop na ito. Pinapakuha lang ito sa akin ni Weiwei. Ibalik mo sa akin yan. Ang pamilya Shen na yan na walang halaga, ang basurang si binibining Shen Xiaowei. Kayong dalawa ay parehong mga walang alam na basura, kaya naman pala magkasundo kayo. Lahat ng gamit niya, aagawin ko. Yusimin, habang nakikiusap pa ako ng maayos, ibalik mo na sa akin yan. Ayoko, ano namang magagawa mo? Yusimin, kahit hilig mong agawin ang mga gamit ko, hindi ko na lang papansinin. Pero ang gamit ni Weiwei, kailangang maibigay ko sa kanya. Siya, Yuyu, marunong ka rin palang magalit. Sa tuwing nakikita ko na galit ka, mas lalo akong natutuwa. Yusimin, nakuha mo nang sadyang galitin ako. Bitawan mo ako. May tao ba diyan? Dakpin niyo siya. Umalis kayo. Nagawa mo akong saktan? Tingnan lang natin kung hindi kita pagbayarin ngayong araw. Mula pa noong nasa universidad tayo, ikaw na walang hiya ka, ay lagi na lang humahadlang sa akin. Ako ay isang young miss. Bakit kailangang paulit-ulit akong ihambing sa isang mahirap na tulad mo? Siya, Yuyu.
Kung noong kolehiyo ay nagawa kong agawin ang boyfriend mo, ngayon naman ay magagawa ko ring agawin ang lahat ng gamit mo. At ang mga tulad mong mababang tao, habang buhay kang hindi makakalaban sa akin, at habang buhay ka lang api sa akin, Ang utak mo ay parang may tumutunog na tubig sa luwag. Isa kang estupida. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. gusto mo ba talaga ito? E di kunin mo sa akin. Pero sa tingin ko sa kalagayan mo, mukhang hindi mo na kayang gumalaw. Yusimin, ibalik mo yan sa akin. Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nakakagalit talaga. Galit na galit ako. Tito, yung walang hiyang Yusimin na yon, ininakaw ang singsing na gagamitin mo sa pag-amin? At sinaktan pa si Yuyu. Mukhang nitong mga nakaraang araw ay sobrang sarap ng buhay ni Pamilya Yu. Papa, patawad po. Bakit nagkaroon ako ng basurang katulad mo? Talagang ginalit mo pa ang pamilya Shen. Gusto mo na bang matapos ang negosyo ng pamilya Yu? Hindi po ganoon iyon, Papa. Kinuha ko lang naman ang singsing mula sa masamang babaeng si Shen Xiaowei. Ang Shen Xiaowei na iyon ay walang halaga sa pamilya Shen. Siguradong nagkamali lang ang pamilya Shen. Sa tingin mo ba sa kaniya talaga ang gamit na kinuha mo? Bakit ba ako nagkaroon ng anak na kasing bobo mo? Ang singsing na ninakaw mo ay ibibigay sana ng President Shen bilang regalo sa kaniyang kasintahan. Inaatake na ngayon ng President Shen ang pamilya Yu. Ang stocks ng pamilya Yu ay biglang bumagsak ng 3 puntos. Papa, nagkamali po ako. Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po sinasadya, Papa. Kapag nalugi ang pamilya Yu, nanganga ka na lang sa hirap. Ang singsing? Tama, iyong singsing. Nasa akin po ang singsing. Pumunta tayo at ibalik ito sa President Shen at humingi tayo ng dispensa sa kaniya. Wala na tayong ibang magagawa. Plano ng President Shen na ipakilala ang kaniyang kasintahan sa piging ng pamilya. Sa pagkakataong iyon, ibabalik natin ang singsing, bibili rin tayo ng mga regalo, tapat tayong hihingi ng tawad, para pakiusapan ng President Shen na patawarin tayo. Kukunin ko na po ang singsing ngayon. Hi, Napakagarbo ng piging ng pamilya Shen. Lahat ng narito ay mga tanyag at mayayamang tao. Wala bang silbi ang mga security guard sa pinto? Bakit hinahayaan nilang makapasok ang isang babaeng walang hiya? May imbitasyon ang pamilya ng pamilya Yu. Bilang pamilya Shen, pinapayuhan kitang rumespeto sa bisita. Rumerespeto ang Weiwei sa tao, pero hindi sa mga tulad mong hayop. Mukhang hindi pa sapat ang sampal na natanggap mo kahapon. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang manakit ng mga kamag-anak ko? Sinasabi mo bang siya ang kasintahan ng President Shen? Alam ko naman na gusto mong takutin si Yusimin, pero hindi ko naman kilala ang tiyuhin mo. Maya-maya, kapag ang girlfriend ng tiyuhin mo ay nalaman to, ay magkakaroon pa ng hindi pagkakaintindihan. Wala ka bang takot na parusahan ka ng tiyuhin mo? Huwag kang matakot. Sabi ko siya ang girlfriend, kaya siya iyon. Pero kasi mayroon na akong gustong iba. Sus, kayong dalawa, anong binubulong niyo riyan? Pagkatapos magsinungaling, kinakabahan na kayo? Sinong nagsasabing nagsisinungaling kami? Pinag-uusapan namin na parang tumangos ang ilong mo kamakailan. Nagpa-opera ka ba? Ikaw. Maganda na ako simula nung pinanganak. Hindi gaya mo na pangit. At kailangan pa ng operasyon para maisalba ka. Kapag mas mabilis magsalita, mas halatang walang pinatutunayan. Kung nagpa-opera, ano naman normal na lang ang ganoon ngayon. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. May mga tao talagang napakakapal ng mukha na gustong umakyat sa itaas gamit ang pagsisinungaling. Sinasabi pa na girlfriend siya ni President Shen. Hindi niya muna tiningnan kung bagay ba siya. Tiyuhin ko si President Shen, kaya kung sabihin kong si Yuyu iyon, siya iyon. Alam ng lahat na mag-best friend kayong dalawa at sinasabi niyo lang yan para takutin ako. Ang isang gaya ni Xia Yuyu na walang ganda, walang talento, at walang pera, isang probinsyana. Paano siya makikilala ni President Shen? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kapag nalaman ito ng tiyuhin ko mamaya, tiyak na magagalit siya. Ano naman kung laitin ko siya? Isa lang siyang hamak na tao, samantalang si President Shen ay napakaabalang tao. Paano siya makikilala nito? Alam ko na ngayong araw ay daladala mo ang singsing para humingi ng paumanhin sa tiyuhin ko. At ako naman, mabuting pinaalalahanan na kita. Ang nasa harap mo na ito ay ang mismong girlfriend ni President Shen. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Siyempre, hindi ako naniniwala. Ang gaya ni Xia Yuyu, kahit iwan sa tabi ng kalsada ay walang gustong pumulot, paano siya babagay kay President Shen? Handaan ito para kay Weiwei ngayon. Ayaw ko ng gulo. Hanapin mo na lang si President Shen para sa sadya mo.
At huwag mo na kaming gambalain ni Weiwei. Kinaiinisan ko talaga ang pag-aarte mo na akala mo ay napakamatino at mahinhin mo. Ikaw, Mapagpanggap. Tingnan ko lang kung makakapagkunwari ka pa. ikaw, Sandali. Okasyon ito ng pamilya mo. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Baka magkaroon pa ng masamang impresyon ang mga nakatatanda. Nandito na si President Shen. narito na ang tiyuhin ko. Dahil sa pang-aapi mo kay Xia Yuyu, lagot ka na. Weiwei, aasikasuhin ko muna ang suot ko. Sige, mag-ingat ka. Dahil nalaman mong darating si President Shen, alam mong mabibisto na ang mga kasinungalingan mo, kaya tatakas ka na bago ka mahuli, di ba? Yusimen, umaasa ako na mamaya kapag napahiya ka na, hindi masyadong masakit para sa iyo. Tito, inaapi po ni Yusimin si Yuyu. Binuhusan pa niya ng alak si Yuyu. Hindi ba ito ang dukha na bumangga sa akin noong isang araw? Shen Xiaowei, ang galing mo rin. Para lang mapanindigan ang lie mo, kumuha ka pa talaga ng aktor para magpanggap bilang President Shen. Yusimin, napakatanga mo talaga, na kahit ang langit ay hindi ka na kayang iligtas. Anong pautot ito? Kilala ko ang taong ito. Hindi siya si President Shen. Isa lang siyang hamak na dukha na hindi man lang makapaglaba ng $500,000. Si President Yu na mayroon ng tangang anak na gaya mo ay tiyak na maraming iniintindi. Aba, Shen Xiaowei, magkano ba ang ibinayad sa iyo para umakting sa palabas na ito? Ang pamilya Yu ay maraming pera, bibigyan kita ng 10 beses pa. Sa liit ng kayamanan ng inyong pamilya Yu, maski ang isang daliri ng pamilya Shen namin ay hindi nyo kayang tapatan. Sige, ituloy mo lang ang pagpapanggap. Nadala ka na ba sa role mo? Talaga bang iniisip mong isa kang big boss? Yari na talaga. Sa hitsura ni Tito, halatang galit na siya. Kawawa ka naman, Yusimin. Nabalitaan ko na, binuhusan mo raw si Yuyu ng alak kanina? Ano ngayon? Ang mga basurang gaya ni Xia Yuyu ay malaya kong mabubuhusan kahit kailan. May magagawa ka ba? Anong balak mong gawin? Ang lakas ng loob mong mangulo sa handaan ng pamilya Shen. Gusto mo na bang mawala? Shen Xiaowei, hindi mo ba siya pagsasabihan? Gusto ko mang makialam. Wala akong lakas ng loob. Handaan ito ng pamilya Shen, kaya magagawa ko ang anumang gusto ko. Tingnan natin kung sino ang makakapigil sa akin. Wala kang hiyang nilalang? Nasanay ka na yata sa pagpapanggap mo? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Marumi na ang damit ko ngayon? Paano ko na niyan makaharap si President Shen? Marami nang nagawa ang tatay mo para sa pamilya Shen noon. Kaya kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka sakaling alang-alang sa tatay mo ay mapatawad pa kita. Kung hindi ko lang alam na, isa kang dukhang hindi man lang makabayad ng $500,000, ay baka naniwala pa ako sa pananakot mo. Kung ikaw si President Shen, ako naman ang asawa ni President Shen, pinapayuhan kita. Hanggat wala pa ang tunay na President Shen, lumayas ka na. Hindi ba ikaw dapat ang lumayas? Talagang sagad na ang kawalan mo ng hiya. Kailangan pa ba na may gumapos sa iyo at itapon ka sa labas? Security. Ang walang hiyang ito ay nagpapanggap bilang si President Shen at may ganap ang hiyain ang anak ng pamilya Yu. Ilabas niyo siya. At mas mabuti kung parurusahan niyo siya ng husto para pagbayaran ang pagkasira ng damit ko. Ano pang tinatanga-tanga niyo riyan? Hindi niyo ba ako naiintindihan? Sabi ko ang bastos na ito na nagpapanggap na President Shen ay itapon niyo sa labas. Sa harap ni President Shen, bakit ka nagkakaganyan kawalang galang? Siya ba talaga si President Shen? Wala kang kwentang tao, isang pabigat na walang silbi. Saglit lang akong umalis, pero nakagawa ka agad. Nang ganito kalaking gulo. Ano bang silbi mo? Mabuti pang kinuha ko na lang ang pagkain kaysa ipinanganak pa kita. President Yu, napaka. Husay niyo pong magpalaki ng anak. Pasensya na po, President Shen. Kasalanan ko po dahil hindi ko siya naturuan ng maayos. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay President Shen ngayon din. Kapag nadamay ang pamilya Yu at nabangkarote tayo, magsisisi ka dahil mawawalan ka ng tirahan at magugutom ka sa lansangan. President Shen, pasensya na po. Hindi ko po alam na kayo pala yan. President Shen, nasiyahan po ba kayo sa pagbuhos nyo? Kung hindi pa po, kahit paano nyo pa gustong gawin, ayos lang po sa akin. 70 taong gulang na Romani Conti. Higit sa $1,000,000 ang bawat bote. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa sa pangalawang bote? Hindi po ako karapat-dapat. President Shen, talagang pasensya na po.
Dala ko na po ang singsing nyo. Hindi ko po alam na singsing nyo pala ito. Kung alam ko lang kahit gaano pa ako katapang, hindi ko po kailanman magagawa iyon. President Shen, pasensya na po. Hindi po talaga niya sinasadya iyon. Sana po ipagbigyan niyo na si President Shen at hayaan na ito. Anong nangyayari dito? Bakit napakaraming tao? May isang bagay na dapat niyo pong malaman. Hindi sa akin dapat kayo humihingi ng tawad, kundi sa girlfriend ko. Girlfriend? Tama. Siya ang girlfriend ko. Ikaw? Paano mangyayari iyon? President Shen, ang isang taong tulad ni Xia Yuyu, paano siya naging girlfriend mo? Nilalait mo ba ang girlfriend ko? Hindi sa ganoon. President Shen? Siya si President Shen? Kung gusto mong patawarin ko ang pamilya Yunyo, sige, humingi ka ng tawad sa girlfriend kong si Yuyu. Ikaw na anak na walang utang na loob. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad? Gusto mo bang mapahamak ang pamilya Yu? Xia Yuyu, patawad. Pakiusap. Patawarin mo ako. Wala akong naririnig. Xia Yuyu, patawad po. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Yuyu. Masaya ka ba sa paghingi niya ng tawad? Oo, masaya na ako. Dahil masaya na si Yuyu, hindi ko na kayo papahirapan, pero para sa hapunan ngayong araw, hindi na kayo welcome dito. Halikayo, paalisin ang dalawang ito. Tito, Shen Hoyan. Si Yuyu kilalang kilala mo naman siya, di ba? Ikaw ang tito ni Weiwei? Ikaw talaga si President Shen? Nagawa mo akong paglihiman ng matagal at hindi mo man lang sinabi sa akin. Tingnan mo naman. Nagkaroon ba ako ng pagkakataon na sabihin ito sa iyo? Ngayon, naniniwala ka na ba sa mga sinabi ko? Ikaw ang girlfriend ni President Shen. Hindi ako nagsisinungaling. Naku, nagkakamali ka. Ang tito mo ay pumayag lang noon na magpanggap bilang boyfriend ko. Hindi ito totoo. Paano kung sabihin kong gusto kong ang lahat ng ito ay maging totoo na? Nagpapahayag ba siya ng pag-ibig? Yuyu, bakit nakatulala ka dyan? Hindi mo ba gusto ang tito ko? Ako. Siya, Yuyu? Gusto kita? Handa ka bang maging girlfriend ko? Yuyu, bakit ka tumatakbo? Habulin mo. Yuyu, huwag ka nang tumakbo. Bakit ba ang bilis? Tumakbo ng babaeng ito? Yuyu, tumigil ka na. Lilibre kita ng starch sausage. Pumayag ka na, please. Starch sausage? Yuyu, masyadong bigla ba ang pag-amin ko? O baka naman, hindi mo talaga ako nagustuhan? Hindi sa ganoon. Kung ganoon, bakit ka tumatakbo? Kasi, kinakabahan ako. Hindi pa ito proposal, kaya huwag kang kabahan. Nararamdaman ko na, kung talagang mahal ng isang tao ang iba, dapat niyang bigyan ito ng isang formal na pag-amin. Yuyu, gusto kita. Pwede ka bang maging girlfriend ko? Oo. Pumapayag ako. Sa ring finger lang inilalagay kapag kasalan na. Dahil hindi pa naman. Saang daliri ko ito dapat isuot? Mukhang si Tito ngayong araw ay masayang masaya. Dati, hindi ko pa siya nakitang uminom. Ang bigat. Shen Xiaowei, lasing ang tito mo. Hindi mo ba pwedeng tulungan siyang alalayan? Huwag. Hindi ko yata magagawa iyan. Ayaw na ayaw ng tito ko na may humahawak sa kanya. Ito ay para sa iyo na lang. Isa pa, ayaw ko ring maging sagabal sa inyong dalawa. Nasaan ang kwarto niya? Sa itaas. Sa unang pinto sa kaliwa. Pagod na ako.
Ano? Gusto mo bang habang lasing ako, ay pagsamantalahan ako? Wala ah. Para namang sinasabi mong masyado akong mahilig. Hoy, huwag kang magpanggap na tulog. Hindi ako nagpapanggap. Nakahiga lang ako ng maayos dito para pagbigyan ang iyong munting pagnanasa bilang isang makulit na babae. Ano? Pag nanasa ko? Di ba sabi mo dati, gusto mong nasa ibabaw ka? Kailan pa? Si Shia Yuyu pala ay isang uri ng tao na pagkatapos makakuha ng gusto ay agad nang nakakalimot sa pinagsamahan. Ako? Pagkatapos makakuha ng gusto ay nangangalimot? Naalala mo na? Oo nga pala, noong araw na iyon, gustong-gusto mong hawakan ang mga abs ko? Ngayon, pagbibigyan na kita, hawakan mo hanggat gusto mo. Ang mga abs na ito ay talagang kakaiba. Nasa ibabaw ka na ngayon? Wala ka bang planong gawin sa akin? Dala lang iyon ng kalasingan. Hindi ko naman kayang gumawa ng ganoon. E di ako ang mapupunta sa ibabaw. Ang itsura mong iyan na nahihiya ay lalong magpapahirap sa akin na pigilan ang sarili ko. Hayaan na. Matagal na rin naman tayong may nangyari. Gising ka na? Kumusta ka? Good morning. Nahihiya ka ba? Marami pang pagkakataon na mangyayari ito sa atin sa hinaharap. Anong gagawin mo niyan? Para sa hinaharap, saka na lang natin pag-usapan. Sinabihan ko na ang HR. Mula ngayon, ikaw na ang aking personal secretary. Sa ginagawa mong iyan, baka kung ano na ang sabihin ng iba na malakas ako sa itaas. Babae kita. Kung ano ang akin ay sa iyo na rin. Pati ang kumpanya ko ay sa iyo na. Ang lahat sa akin ay para sa iyo. Sino mang magsabi ng masama, ay agad na masisante. Huwag ka munang pumasok sa trabaho ngayon. Magpahinga ka muna. Kung maburyong ka, tawagan mo si Shen Xiaowei para samahan ka. Aalis muna ako. May kailangan akong asikasuhin. Sige po. Isinama kita para pag-usapan ang proyektong ito dahil bilang pambabawi ng pamilya Yu ay nagpadala sila ng $300 milyong na order na magsisilbiring training mo. Siya nga pala, ito ay para sa iyo. May laman itong $500 at $20 milyong, kung saan ang $100 at $30 milyong ay ang kinita mo sa pamilya Shen Mall. Ibibigay ko lahat sa iyo. Iyon na ang lahat ng yun. At ang natitirang $300 at $70 milyong ay dinagdag ko lang para mabuo ang numero at ibinibigay ko rin sa iyo. Medyo corny, pero gusto ko. President Shen, kumusta po kayo? Bakit ikaw ang narito? Nasaan ang tatay mo? Medyo masama po ang pakiramdam ng ama ko nitong mga nakaraang araw, kaya ako muna ang pumalit sa kanya. Sa pagkakaroon ng anak na gaya mo, siguradong magkakasakit talaga siya. Ang Shia Yuyu na ito, paano niya ako matatalo? Bakit kaya ni President Shen nagustuhan ng babaeng iyan? Gagawa ako ng paraan para mahalin ako ni President Shen at hiwalayan ang masamang babaeng iyan. President Shen, ang totoo ay nagpunta rin ako rito para muling humingi ng tawad sa inyo. Ang totoo po, President Shen, hindi niyo pa ako kilala. Mabuti naman po ang aking kalooban, wala akong masamang balak, nagkataon lang na paulit-ulit akong pinagtitripan ng mga taong mapagsamantala. Ang drama mo, ang tindi rin ng acting mo. Pasensya na ha, pero ang boyfriend ko, hindi mahilig sa ganyang klase ng pakitang tao. Matalim ang mga salita ni Miss Yu. Dahil mukhang hindi kayo interesadong makipag-usap ngayon, itutuloy na lang natin ito sa ibang araw. Sandali, huwag po kayong umalis. President Shen, maupo muna tayo at mag-usap habang naglalaro sa loob. Marunong ka ba talagang maglaro? Alam ko namang ang Shia Yuyu na iyan na isang promdi ay walang alam sa paglalaro. Tignan lang natin kung paano ka mapapahiya mamaya. President Shen, balita ko ang galing mo daw maglaro. Pwede mo ba akong turuan? Halika, tuturuan kita. President Shen,
Paano naman ako? May mga coach dito sa court. Doon ka na lang lumapit. Itong si Xia Yuyu, para siyang linta kung dumikit. Ayaw layuan ang ating si President Shen. Bakit sa tingin niya bagay siya kay President Shen? Galing ang galing. Iba talaga si President Shen. Kahit ang mga hangal na tulad ni Xia Yuyu, natuturuan pa rin ng maayos. Kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka na lang magsalita. Mataba ang utak ni Yuyu, kaya magaling siyang maglaro. Totoo yan. Yuyu, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Maglaro ka muna. Sige na, pumunta ka na. Hamak na ignorante, ni hindi man lang marunong mag-bowling. Oo, hindi nga ako marunong. Pero personal naman akong tinuturuan ni President Shen. Ikaw ba? Huwag kang masyadong matuwa. Hindi pa lang talaga sanay si President Shen sa mga katulad mong hampas lupa. Pansamantala ka lang niyang nagustuhan. Kapag nawala na ang pagka-interes niya sa iyo, siguradong iiwan ka rin niya. Sige na, sabi mo eh. At least ako, nagawa kong maakit si President Shen sa akin. Hindi tulad ng iba dyan, na kahit kaunting interes ni President Shen, hindi makuha-kuha. Anong alam mo? Sa ngayon ay hindi pa lang. Ako masyadong kilala ni President Shen. Isang mayamang dalaga na katulad ko lang, ang tanging nababagay kay President Shen. Huwag mong kakalimutan kung paano ka iniwan ng dati mong boyfriend para lang maging sunod-sunuran sa akin. Anong ginagawa mo? Talaga namang hindi ko maintindihan na may mga tao palang bubuhusan ng tubig ang sarili nila. Ang utak mo, lalo pang nagiging bobo. Sa pag-inom mo ng tubig, dinumihan mo ang sapatos ko, dilaan mo yan hanggang luminis. May sakit ka ba sa isip? Bakit hindi ko napansin noon na may kapansanan ka pala? Anong kapansanan? Sira ang ulo. Ikaw ang sira ang ulo. Alam ko, sa usaping personal, ikaw nga ang girlfriend ni President Shen, pero sa trabaho, sekretarya ka lang para sa proyektong ito. Sa pakikitungo sa partner, hindi mo ba dapat ayusin ang ugali mo? Ikaw ang nagbuhos niyan. Anong kinalaman ko riyan? Dinumihan mo ang gamit ko. Pinapayuhan kita ngayon na mas mabuting lumuhod ka agad at dilaan ang sapatos ko. Kung hindi, ang 300 milyong dolyar na proyektong ito ay makakansela na. Siguradong ayaw mong mawalan si President Shen ng 300 milyong dolyar, di ba? Anong ginagawa mo? Akala mo ba hindi ako lalaban? Kung gusto mong dilaan ko ang sapatos mo, asa ka pa. Anong nangyari rito? President Shen, tingnan mo po, itong si Xia Yuyu ay isang masamang babaeng mapanlinlang. Kinakawawa niya ako habang wala ka. Binuhusan niya ako ng tubig. Tingnan mo, basang-basa ako. Magpatuloy ka pa sa pagsisinungaling at mananagot ka sa akin. Yuyu, tumigil ka na. Xia Yuyu, narinig mo ba? Ayaw ka nang pakinggan ni President Shen? Dapat aminin mo ang iyong pagkakamali na intindihan mo? Naniniwala ka ba sa kanya? O sa akin? Siyempre, naniniwala sa akin si President Shen at ang basang damit ko ang katibayan. Xia Yuyu, isa ka lang probinsya ng walang pinag-aralan. Isa ka lang probinsya ng walang pinag-aralan. Aaminin ko, ako nga ang nagbuhos ng tubig sa kanya. Naging padalos-dalos ako. Nandito tayo para sa pakikipagtulungan. Patawad kung binigo kita. President Shen, narinig mo yon? Aminado na siya. Kahit anong parusa pa ang gawin mo, ayos lang sa akin. Aminado naman ako na may nagawa akong hindi tama. Bakit ko naman gagawin iyon? President Shen, bakit mo pa rin siya kinakampihan? Inamin na niya na sinabuyan niya ako ng tubig. May tiwala ako sa pagkatao ni Yuyu. Kung walang nanggugulo sa kanya, hindi kailanman magsisimula ng away iyon. Samantalang ikaw, paulit-ulit mong kaming ginugulo. Sa tingin ko, itigil na muna ang pakikipagnegosyo ng pamilya namin sa inyo. Dahil lang ba sa babaeng gaya ni Xia Yuyu, ititigil mo na ang pakikipagtulungan natin? Paano na ang kontratang nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar? Handa mo ba iyong iwan? Ang 300 milyong dolyar para sa pamilya Shen ay barya lang. Bakit hindi ka kaya bumalik at magtanong sa iyong tatay kung sakaling mawala ang pakikipagnegosyo nyo sa pamilya Shen? Makakaligtas pa ba ang pamilya Yu? Sigurado ka bang hindi ka sasabay sa akin? Huwag na muna. May kailangan pa akong gawin. Mauna ka na. Sige, mag-ingat ka po sa pag-uwi. Shen Huayan. Salamat sa walang sawang pagkampi sa akin. Mula ngayon,
Lagi na akong kakampi sa iyo. Ang bait mo talaga. Aaminin ko. Mukhang mahal na kita. Ako rin naman. Alis na ako. Pa, Xiao Yu, alam ko na agad na hindi ka mabuting tao. Habang inaagaw mo si President Shen, gumagawa ka pa ng paraan para makaakit ng matatandang lalaki. Papanoorin mo, kukunin ko ang ebidensya ng pagtataksil nyo at lilitratuhan ko ang lahat pagkatapos ay isusumbong kita kay President Shen. Anak, pagod ka ba sa trabaho? Ngayong araw ay kaarawan ng mama mo. Naghahanda na siya ng maraming pagkain sa mesa. Hinihintay na niya tayong makauwi. hindi po ako pagod. Hindi po ako pagod. Dahil tuwing nakikita ko si Papa, gumagaan po agad ang pakiramdam ko. Aba, anong drama ito? Siya, Yoyo. Habilasa ka talaga. Kahit pala ang matatandang lalaki ay hindi mo pinapalampas. Saan galing ang walang modong babaeng ito na kung magsalita ay nakakainsulto? Tingnan mo ang kotse mo. Mukhang isa ka ring mayamang. Matandang gungong. Hindi naman mali na gusto mo ng bata. Pero ang siya, Yoyo na ito ay hindi mabuting tao, tandaan mo iyan. Marumi lang ang paningin mo. Kaya kahit ano ay tinitingnan mong marumi. Pinapayuhan kita na ang bibig mo ay ayusin mo ang pagsasalita. Hoy, matanda. Dahil nakikita kong may edad ka na, pinapaalalahanan lang kita bilang kabutihang loob. Ang Xiaoyu na ito ay may nilalanding ibang lalaki. Kanina lang at masyadong malapit sa kanya, huwag kang magpapaloko sa kanya. Baka sa huli, lahat ng pinaghirapan mong kitain na pera ay makuha lang niya. Totoo ba ang sinasabi mo? Mayroon na bang si Yuyu na ibang lalaki? Siyempre naman. Totoo lahat ng sinasabi ko. Sino yung lalaki? Ang CEO lang naman ng Shen Group na si Shen Huayan. Silang dalawa ay kanina pa sa ball court na. Masyadong matamis sa isa't isa. Nahihiya akong tignan sila. Ano? Napakagandang balita. Napakasayang balita nito. Isa ka bang matandang baliw? May ibang lalaki na si Xiaoyu pero masaya ka pa rin? May problema na yata ang utak mo. Siyempre, masaya ako. Sige na, kailan ka ba magkakaroon ng oras para dalhin si President Shen sa bahay natin? Maraming kwarto sa bahay natin. Magkakasya tayo roon. Nitong mga nakaraan, gumastos ako ng malaki para sa isang pasadyang kama na malaki at malambot. Tiyak na magiging komportable ang tulog ni President Shen. Kama, dadalhin sa bahay? Kayong tatlo nang magkakasama? Siyempre hindi. Dahil sa saya nito, tiyak na isasama ko ang asawa ko. May asawa pa? 4 na tao? Grabe naman ang laro nyo. Yusimin. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Pero naisip mo ba na ako at ang lalaking ito na nasa harap mo ay may ibang ugnayan? Oo, alam ko na ngayon na hindi nga karaniwan ang relasyon ninyong dalawa. Ang matandang lalaking ito, ginagawa ka lang laruan. Wala siyang pakialam kung may iba ka pang boyfriend. Wala ka ng pag-asa, mas matalino pa sa iyo. Ang mga mikrobyo sa kanal. Habang hindi pa nalulugi ang pamilya Yu. Magpasama ka na sa tatay mo sa psychiatry para ipasuri ang utak mo. Ngayong nabuko na kita, ayaw mo lang umamin at nagmamatigas ka pa, di ba? Tingnan natin kapag sinumbong ko ang tungkol sa inyo ng matandang ito. Kay President Shen, ikaw, maghintay ka lang na iwanan ka niya. Hayaan mo na. Wala akong ganang magpaliwanag sa iyo. Kung gusto mong magsumbong, edi magsumbong ka. Alis na tayo. Si Yuyu. Kapag nakita ni President Shen ang mga larawan ninyo ng matandang iyan na sobrang dikit sa isa't isa, tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Pa, bakit po kayo nandito? Bakit ako nandito? Masyadong matagal bago mo dalhin si Shen Huayan sa bahay para makita namin ang mama mo. Kaya hindi ko ba pwedeng puntahan siya ng personal? Pa, hindi sa ayaw kong isama siya pa uwi sa bahay. Masyadong lang siyang busy. Gusto naming humanap ng libreng oras para bumisita. Kayo ni Mama, hindi ba kayo pwedeng maghintay ng kaunti pa? Maghintay? Hindi na ako makapaghintay. Sabik na ako. Gusto ko nang makita ang magiging manugang ko. Talagang busy siya. Marami siyang inaasikaso. Kaya huwag mo muna siyang istorbohin doon. Busy? Sa pagkakataong ito, naghanda ako ng $1 bilyong na proyekto para sa kanya. Gaano man siya ka-busy, kailangan niyang bitawan ang mga ginagawa niya para pirmahan ang kontratang ito, di ba? Pa,
Mukhang itodo na ninyo ang lahat. Huwag na tayong mag-usap. Ngayon, kailangang umakyat ako para makita siya. Sandali pa, Papa. Nga pala, hindi niya pa alam na ako ang anak ng mayaman na si pamilyang siya. Kaya mamaya po, huwag kayong madulas. Gusto ko na ako mismo ang magsabi sa kanya. Ano? Dahil sa sinabi mo, lalo akong kumahanga sa kanya. Hindi niya alam ang katayuan mo. Ibig sabihin lang niyan na hindi siya tumitingin sa katayuan sa buhay dahil ikaw lang ang mahalaga sa kanya. Magaling pumili, napakahusay mong pumili. Tara na. Ang nakaraang naging trabaho natin ay hindi nakapagbigay ng kasiyahan sa President Siya. Akala ko ay wala na kaming tsansa na muling makipagtulungan sa grupong Siya. Ngayong beses na makakapag-collaborate tayo ulit, isang karangalan ito para sa Shen Clan. President Shen, ang proyektong ito, ano sa tingin mo? Nabasa ko na ang kontrata, wala namang problema. At masasabi ko rin na pabor na pabor ito sa Shen Clan. President Siya, dahil binigyan niyo ako ng napakalaking pabor na ito, ano po ang maaari kong gawin para sa inyo bilang kabayaran? Siyempre naman, gusto kong ipakilala ang anak ko kay President Shen para magkakilala kayo. Ano bang nangyayari kay Papa? Hindi ba nagkasundo tayo na? Ako na ang magsasabi sa kanya. President Xia, kung ganyan lang ang layunin niyo para makipagtulungan, mabuti pang umalis na lang kayo. Umalis. President Shen, nag-aalok ako sa iyo ng $1 bilyong na proyekto para lang makilala mo ang anak ko. Para ba sa katulad ni President Shen, ay mahirap itong gawin? Pasensya na po, President Xia. Pero may girlfriend na ako. Oh? Talaga? Ang anak ko ay matalino at mabait, bata at maganda, walang babaeng papantay sa kanya. President Shen, sigurado ka bang ayaw mo siyang makilala? Sigurado po. Masyadong mabilis ang sagot ni President Shen. Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan nito? President Xia, hindi ko kailanman gagawing puhunan para sa negosyo. Ang mapapangasawa ko sa buhay, at wala rin akong pakialam kung magkapantay man kami ng antas sa buhay. Ang batang ito, kahanga-hanga siya. Sige, mula ngayon, ititigil na ng grupong Siya ang lahat ng pakikipagtulungan sa Shen Clan at gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi ka makagawa ng negosyo rito sa Rong City. Huwag. Huwag po ganiyan. Isa ka lang assistant, huwag kang sumabat. President Xia, maaari ninyong gamitin ang impluensya nyo, ngunit ang aming pamilya Shen ay hindi rin magpapatalo. Kung kailangan, handa kaming lumaban hanggang dulo. Sige, sige. Para sa isang babaeng hindi ko naman kilala, nagawa mong tanggihan ang anak ko at kalabanin ang grupong Siya. Shen Hawaiian, may loob ka talaga. Hindi siya kung sino lang. Ang anak nyo ay hinding-hindi papantay sa kaniya. Sige na, sige na. Itigil nyo na ito. Aba, hindi ko alam kung sinong babae ang nakapaikot kay President Shen nang ganito. Siya? Ang tanging babae para sa akin, para kay Shen Huayan. Sige. Ipinapahayag ko na, ang eksenang ito ay tapos na. Pa? Hindi ka pa ba tapos sa mga kalokohan mo? Pa? Siya? Si President Xia ang tatay mo? Ha ha ha. Sapat na ang pag-arte. Tama na ang pag-arte. Ay nako, mahal kong anak. Ang napili mong manugang ay napakagaling. Sa gitna ng panganib, nagawa ka pa niyang samahan. Kontento na ang iyong tatay. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Gaya ng ginawa mo noon, naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa iyo. Ha ha ha. Habang tinitingnan ko kayong dalawa, bagay na bagay talaga kayo. Pagdating ng panahon, ang ipapangalan natin sa bata ay Peipei. Pa, hindi pa nga kami kinakasal. Hindi ba malapit na rin iyon? At saka ang pangalang ito, pambabae man o panlalaki, pwede ito gamitin. Ayoko na makipag-usap sa iyo. Ayoko rin makipag-usap sa iyo. Kailangan ko nang umuwi agad para mabalitaan ng mama mo. Hehe. Pa, huwag kang mag-alala, Uncle. Aalagaan kong mabuti si Yuyu. Huwag niyo akong hawakan ng maruruming kamay niyo. Lumayas na kayo rito. Anong karapatan niyong paalisin kami? Anong karapatan? Inaakala mo pa ba na ikaw pa rin ang mayamang Donya? Bagsak na ang pamilya yun ninyo. Ang bahay na ito ay hindi na sa inyo. Bilis, layas. Pa, tayo? Wala na ba talaga tayong natira?
May mukha ka pang magtanong? Ang pagkalugi ng pamilya Yu ay utang namin sa iyo, hindi ba? Ikaw na wala ring silbi. Tamad. Simula ngayon, ituturing ko na wala na akong anak. Ang mangyari man sa iyo ay wala na akong pakialam. Pa, wag mo po akong iwan pa. Siya, Yuyu. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Hindi rin kita hahayaang sumaya. Hala, Yuyu, bakit mo ba ako dinala rito? Ano ka ba? Sumama ka na lang sa akin. Nabalitaan mo ba? Nirentahan ni President Shen ang buong penthouse at nagpaayos ng sobrang bonggang proposal scene. Diyos ko, ang swerte naman ng girlfriend ni President Shen. Nakakainggit naman siya. Oo nga eh. Gusto ko ring magkaroon ng boyfriend na katulad ni President Shen. Siya, Yuyu. Bakit ikaw? Wala na akong kahit ano? Habang ikaw minamahal ng ganyan? Sa atin, walang makukuha kahit sino. Magandang araw po, binibining siya. Dahil sa amin, ngayong araw, siguradong kayo po ang magiging pinakamaganda. Yuyu, talagang napakaganda mo. Hindi naman. Bolera ka talaga. Ngayon na ang... Shh! Bawal mag-assume ha. Kahit mahulaan mo, magdadani pa rin ako. Ang best friend ko, mula ngayon ay magiging kapamilya ko na rin talaga. Asawa ni Tip. Dalaga na talaga ang anak natin. Lumaking napakaganda. At ngayon, Ikakasal na siya. Bakit ka ba umiiyak? Nakahanap ang anak natin ng mabuting mapapangasawa, dapat tayong matuwa. Saka si Shen Huayan, imbestigado ko na. Napakabait niya. Pa, Ma, nandito rin po kayo. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? kung sinabi namin sa iyo agad, hindi na sana sorpresa. Anak kong mabait, napakaganda mo. O siya, pumunta na kayo doon. Ayaw nating paghintayin ang manugang natin ng matagal. Opo. Yuyu, para sa araw na ito, matagal na akong naghahanda. Alam ko. Inutusan ko ang assistant ko na lahat ng mga ari-arian ko, pati na lahat ng stocks ko, ay ilipat na sa pangalan mo. Kahit pa ayaw mo na sa akin balang araw, sa iyo pa rin ang mga iyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kita iiwan. Ang stocks ni Shen Huayan, pati ang mga ari-arian niya, kapag pinagsama lahat, siguro ay aabot sa bilyon-bilyong dolyar. Diyos ko, bilyon-bilyong dolyar? Kung ikaw iyon, siguradong hindi mo ibibigay iyan. Itong manugang natin, ang galing nating pumili. Mukhang si Tito sa hinaharap ay magiging pulubi na. Sa susunod, ibang tao na ang kailangan kong perahan. Handa kong ibigay ang lahat sa iyo. Makakasal ka ba sa akin? Hindi siya karapat-dapat, Xia Yuyu. Hindi siya pwedeng magpakasal. Yusimin, binabalaan kita, ngayon ay espesyal na araw ni na Yuyu at ng tito ko. Kapag sinubukan mong mangulo, pagbabayarin kita ng husto. Kayong pamilyang-pamilya Shen, niloloko lang kayo ng masamang babaeng si Xia Yuyu na iyan. Isa lang siyang laruan na pinagsasawaan ng mga matatandang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Wala kang ebidensya. Kaya sa mga sinasabi mo, pwede kitang kasuhan. Ha? Walang ebidensya? Dinala mo pa ang matandang lalaking ito. Dito sa mismong okasyon, talagang hindi mo man lang iginalang si President Shen. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Heto ang ebidensya. Ang pakikipagtagpo ni Xia Yuyu sa matandang lalaki, pati ang mga litrato nilang nagyayakapan, lahat iyan ay kinuha ko. Tama na. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, lumayas ka na? May problema ba ang utak mo? Pinagtataksilan ka na ni Xia Yuyu, ginagawa ka na niyang tanga, tapos naghahabol ka pa rin sa kanya? Kahit ano pa ang ugali ni Yuyu, mahal ko pa rin siya. Ikaw na babae ka. Bata ka pa pero bakit napakasama ng lumalabas sa bibig mo? Niyayakap ko ang anak ko. May problema ba doon? Anak? Oo. Ang hina talaga ng utak mo, hindi mo talaga magets. Ngayong bankrupt na ang pamilya Yu, siguro ay wala na ring pera para ipagamot ang utak mo. Pero paano na ang papa ko? Xia Yuyu?
Dahil sa iyo kaya kami nabangkarote. Itinakwil ako ng papa ko. Nawala sa akin ang lahat at namumuhay na masahol pa sa isang asong gala. Kasalanan mo iyan. Huwag kang manisi ng iba. Hindi. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Mag-ingat ka. Napakasama mong babae. Ang ginawa mong paninirang puri sa anak ko, pati na rin ang iyong masamang ginawa, ay nirecord ko na lahat. Humanda ka, pagbabayaran mo ito sa kulungan. Xiaoyu, bakit hindi ka na lang mawala? Mawala ka na. May sugat ka ba kahit saan? Ano? Yuyu. Parang nasugatan ako sa tiyan. Baka hindi ko nakayanin ito. Huwag mong sabihin yan. Tatawag ako agad ng ambulansya. Magiging maayos ka lang. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Yuyu, kung mawawala na ba ako, pakakasalan mo pa rin ba ako? Oo. Siyempre, papayag ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tinatakot mo ako ng sobra. Nilinglang mo ako. Hay naku, mukhang sa puso ng anak natin, mayroon ng mas mahalaga kaysa sa atin. Kailangan na nating tumabi ng kaunti. Dahil pumayag ka na, hindi ka na pwedeng bumawi. Hindi ako babawi. Kapag nagkamali kang bumawi, maghanda ka sa aking malakas na suntok. Tignan nyo. Ito ang inihandang fireworks ng aking tiyuhin para sa atin.